Shalom sa inyong lahat! Ako si Rabbi Rich at ngayong araw ay tatalakayin natin ang isang makapangyarihang katotohanan mula sa Unang Korinto Kabanata 3, Talata 9. Sinasabi sa kasulatan, sapagkat kami ay mga kamanggagawa ng Diyos. Kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. Isipin ninyo iyan sandali. Ipinapakita sa atin ni Pablo na ang lahat ng ito ay tungkol sa pagpapatatag sa mga tao ng Diyos na siyang tunay na simbahan. Gaya ng inyong makikita, hindi kailanman itinuring ni Pablo ang simbahan bilang isang pisikal na gusali na gawa sa bato at semento. Kapag sinimulan nating isipin na ang simbahan ay isa lamang gusali, doon tayo nagkakaroon ng problema. Nagdudulot ito ng mga pagtatalo at pagkakahati-hati sa pagitan ng iba't ibang grupo kung saan ang bawat isa ay nagpipilit na sila ang tunay na simbahan. Ang ganitong uri ng dibisyon ay nangyayari noon sa Korinto at malinaw ang pahayag ni Pablo. Hindi ito mula sa Diyos, kundi mula sa kaaway. Ngayon, gusto kong marinig ang inyong opinyon. Sa inyong sariling buhay, paano kayo nagtatrabaho bilang kamanggagawa ng Diyos upang patatagin ang mga tao sa paligid ninyo? I-pause muna ang video na ito at sumagot sa ating comment section sa ibaba. Dapat nating tandaan na bilang mga kamanggagawa, bawat isa sa atin ay may kani-kaniyang papel. Ipinaliwanag ni Pablo na siya ang naglatag ng pundasyon gaya ng isang bihasang master builder sa pamamagitan ng pag-akay sa mga tao patungo sa Mesiyas, habang ang iba naman ay itinalaga bilang mga pastor upang tulungan sila sa kanilang pang-araw-araw na paglakad sa pananampalataya. Ang pundasyon ay nailatag na, at ang pundasyong iyon ay si Yeshua na Mesiyas. Wala nang iba pang batayan para sa ating pananampalataya o sa ating kaligtasan. Responsible lamang tayo sa partikular na gawaing ibinigay sa atin ng Diyos at dapat nating itong gawin ng mahusay dahil ito ay para sa Kanya. Kayo ang bukid ng Diyos. Kayo ang gusali ng Diyos. Magtuon tayo sa pagpapatatag sa isa't isa sa pananampalataya. Hanggang sa muli, patuloy na lumago sa salita. Shalom!